Isang dalaga ang pilit na pumasok sa opisina habang sinusubukan siyang pigilan ng gwardiya pero hindi siya mapigilan. "Madam, pinilit niyang pumasok," sabi ng gwardiya. Kalma namang sinabi ng madam, "Gawin mo ang tungkulin mo. Ako na ang bahala sa kanya." Tumango ang gwardiya. Tinanong ni madam ang dalaga. "Sige, magsalita ka." Sagot ng dalaga na si Ila, "Pwede po ba akong magtanong? Ito po ba ang Cafe Town Building, room number siyam?" Tumawa si madam at sinabing, "Oo." "Salamat po." Sagot ni Ila. "Nandito po ba ang ama ko?" Tinanong ni madam. "Ama mo, dito ba siya nagtatrabaho?" Biglang natawa ng sarkastiko si Helen, ang anak ni madam. "Oo nga, iha. Ano ang pangalan ng ama mo?" Tanong ni madam. "Ang pangalan po ng ama ko ay Anderson." Sagot ni Ila. Nabigla si madam at si Helen. "Iniwan po ako ng ama ko sa aking lola noong maliit pa ako, tapos pumunta siya sa lungsod at iniwan ang address na ito." Dagdag ni Ila. Tumayo si Helen na galit at sumigaw. "Hoy, baliw kang batang galing sa baryo. Alam mo ba kung sino ang tinutukoy mo? Alam mo bang si Anderson ay tatay ko?" "Helen, sinabi kong manahimik ka." Saway ni madam. "At oo, iha. Isa lang ang Anderson dito sa opisina at siya ang asawa ko. Maaaring nagkamali ka lang ng address. Pero madam, nakasulat po dito ang address." Sabi ni Ila. "Sige, ipakita mo nga sa akin." Mahinahong sagot ni madam. Inabot ni Ila ang papel at binasa ito ni madam. Laking gulat niya. "Oo nga, tama ito. Saan ka ba galing?" "Galing po ako sa Kangaroo Mountains. 3,600 kilometro ang layo mula rito. Nilakad ko po iyon." "Ano? Nilakad mo iyon? Siguradong pagod ka. Halika, maupo ka." "Ayos lang po ako," sagot ni Ila. "Makinig ka, anak. Ikinasal ako kay Anderson 20 taon na ang nakalipas. Pero hindi niya kailanman sinabi na may iniwan siyang napakabait at matalinong anak sa probinsya. Sabihin mo, ano ang pakay mo rito? Gusto ko lang po siyang makilala. Ang lola ko po ay matanda na at hindi na kayang tustusan ang pag-aaral ko at iba pang gastusin. Kaya humihingi po ako ng konting tulong. Pagkatapos ng napakaraming taon ay pupunta ka rito para humingi ng pera? Hindi kami magpapautang sa'yo," sagot ni madam. "Sige po, salamat," sagot ni Ila. Kinuha ang papel at paalis na sana nang biglang tinawag siya ni madam. "Sandali! Makinig ka muna. Gaya ng ama mo, hindi mo rin ako pinapakinggan. Ang ibig kong sabihin, hindi ka namin uutangan. May buong karapatan ka sa pera ng ama mo. Heto, $1,000,000. Gamitin mo para sa mga pangangailangan mo." Biglang inagaw ni Helen ang pera mula sa kanyang ina at sigaw, "Inay, anong ginagawa mo? Bakit mo binibigyan ng ganitong kalaking pera ang babaeng yan?" Mabilis na kinuha ni madam ang pera pabalik at sinabing, "Hindi ako bulag. Sa una pa lang ay nakilala ko na siya. Anak siya ni Anderson. Heto, iha, karapatan mo ito. Pero nay, anak siya ng asawa mo, hindi mo. Ako ang tunay mong anak. Ako dapat ang binibigyan mo. At ito ang dahilan kung bakit masama ang tingin sa mga madrasta sa lipunan dahil hindi nila ibinibigay ang nararapat para sa ibang anak. Gaya ng karapatan mo sa ama mo, may karapatan din siya. Tingnan mo ang batang ito. Lumaki siyang walang pagmamahal ng magulang, pero napakaganda ng puso niya. Samantalang ikaw, pinalaki ka namin ng may buong pagmamahal at pag-aaruga, pero ganyan kaliit ang pag-iisip mo. Ikinahihiya kita." Mga kaibigan, tama ba ang ginawa ni madam? Kung oo, i-like at i-share ang iyong opinion sa comments.